Hi! Magandang gabi. Umaga. Kakagising. Umaga. Saan ka galing, Berna? Magandang gabi po sa lahat. Si Berna lang po ang nawawala sa oras. Welcome to another episode of Senior City. Ayan, dyan si Berna magaling sa introduction ng Senior City. Berna? Ayan po. Parang, ano ko na po ito, spiel ko na po ito. Yeah. Ayan. So, ngayon po ay nasa episode 31 na naman po tayo sa ating Senior City Kwentuhan ngayong September 28 po, Saturday at 7 p.m. At ang tema po natin ngayon ay kabataan. Kumusta ang mana mo? Na ngayon po ay meron po kaming mga kasama din na mga kabataan katulad ko. Parang last week lang din po ganon. And ito pong episode po natin na ito ay, again, may mga guests po tayo from PRRYA or Philippine Rural Reconstruction Youth Association na nag-join po actually sa nagdaang youth camp po sa Global Partnership Center ng PRM sa Silang, Cavite na may tema po na Empowered Youth for a Sustainable Future, a camp on environmental stewardship and social entrepreneurship. And maliban po dyan, ang ating Senior City Kwentuhan po ay nasa kanyang pang-5 taon na po and co-hosted po ito ni Ma'am Girly Villariba at Mr. Ed. And simultaneously po, live po tayo sa iba't ibang Facebook pages po ng Inat Philippines, ng Senior City, ng Senior sa panahon ng COVID, Lapis, CISO, at yours truly, the Philippine Rural Reconstruction Movement o PRM po. Yan ang aaralin kong gawin, Berna, ang mag-introduce ng Senior City episode. Yan po ang ating episode for tonight. At tulad po nung nabanggit namin nung unang Sabado ng Setyembre, itong month po ng September na MANAMO o Marine and Archipelagic Nation Awareness Month, tulad ng dito sa poster, ay lahat ng episodes po ng Senior City ngayong September ay tungkol sa mana mo or pagtataas ng ating kamulatan, kaalaman tungkol sa Pilipinas bilang isang maritime and archipelagic country. At ito po, September 28 ngayon ay ang huling Sabado ng September. Na karaan pong mga Sabado ay marami tayong mga pinag-usapan. Hindi ko na maalala, pero balikan natin po ang mga episode sa YouTube ng Senior City. At ngayong huling Sabado ng September, sa tema pa rin po ng mana mo, mga forward-looking, present and forward-looking ang ating pag-uusapan. Kaya po sabi nga ni Berna, mga kabataan ang ating kasama. Last week, ang kasama natin ay Berna? Sila Azalea at si Judy. Right. Si Judy May at si Azalea na sila pong nag-research sa alternatives to plastic packaging sa lalawigan ng Cavite. Kung maalala niyo po na binanggit nila iba't ibang bayan ng Cavite mula Alfonso hanggang GMA, yan, Naik, Rosario, yan. Ternate pa yata. Opo. So ngayong linggo po ay dalawa pa rin kabataan. Talagang ang mga Caviteña ay atapang at tao, mga Caviteña. At sila po ay kasama rin natin ngayon. Hamon po ito sa mga nasa ibang probinsya para mag-guest din kayo dito sa Senior City. So kasama po natin sila at Burns. Anong inyong ikukwento? Nasimulan mo kanina yung nagkaroon ng PRRYA camp sa Cavite nitong nakaraang weekend. Sige, tuloy ang kwento. Ayun. So, simulan ko po muna at ipapakilala po natin ang ating mga kasama ngayon na from Etivac. Cavite po. Etivac, yeah. Ayan. So, ang isa po nating kasama ay si Eileen Golosa sa naman bayan ng nakalimutan ko pero taga Alfonso po. Alfonso, Eileen na. Opo. Okay. And si Sheena naman po ay taga Dasma. Ayan. Dasmariñas, Cavite. Yes. Na ngayon ay bumabiyahe. Papunta siya ng Iligan. So, nasa bakasyon po siya ngayon. Pagkatapos po ng youth camp, dumiretso po siya doon. Nice.
So, ayun, so sa nagdaang ilang linggo, nung last weekend po, actually nung habang nagkaroon po tayo ng episode 29 last week ay nasa youth Oh, camp yeah, oo. nung time na yon. At 3 days po yung naging youth camp ng PRRYA, and yun po, ang pinaka-focus po doon ay environmental stewardship, and meron din like how to sustain our passion and our actions on environmental protection is through social enterprises na Wow! hindi na kailangan pumunta sa Manila or sa anumang lungsod, kundi sa rural na itself, kasi meron tayong magagawa or mabubuhay na mga negosyo for social enterprises. And yun po, nag-start po yun from September 20 to 22. And isa sa mga i-walk through din po tayo at ikukwento din po ni Eileen at ni Sheena mamaya kung ano yung mga ginawa namin. Pero ang pinaka-highlight din po noon in relation din po sa celebration po natin sa Manamo or the Maritime Archipelagic Nation Awareness Month ay yung orientation din po namin sa SUPs or single-use plastics na pinangunahan po ni Sir Lord Noah. Grabe yung pangalan niya. Lord na, Noah pa. Yes po. Talagang mapapa-amen ka pagkatapos ng talk niya. Pero very fruitful po yung conversation na yun kasi parang na-echo niya po yung napag-usapan din po natin last episode na Oh, alternative to single-use plastics, plastics po. SUPs. Yes. And sumunod naman po na ikukwento nila ay yung naging tree planting activities ng Wow! po. Yan. And ang sumunod naman is yung community visit po namin sa Rosario, Cavite. And kung sino yung mga nakasama namin doon at ano yung mga ginawa po namin doon. So, Eileen, take it away. Si Eileen pala. Hello, good evening, Tama po everyone. ako. A. Eh. PRRYA. Pauso! Pauso po ni Sheena. Yan. Siya po nakaisip niyan. Babaguhin na daw po Oo. niya ang pangalan. Yun na daw Si po. Miss PRRYA. Iligan. A. Okay. Ayan. Good evening po sa ating lahat. Good evening, Berna, Ma'am Kaya, Sheena. From Iligan. Yan. From Dasma to Iligan si Sheena tonight. Yan. Yung youth camp experience ko, very fruitful siya. 3 days eh. Wag wala ka pa tayo nakuha dun. Ewan ko na lang. Wala na lang. 3 days po siya. So, yun nga po. Isa sa mga highlights namin is yung orientation about SCP. So, doon nabanggit ni Berna. Ang nangyari po yun nung day 1 namin in the afternoon part. So, after din po nagkaroon kami ng workshops. But before that, we had some orientation about SLEEN, CGC, and PRRYA also. So, after nun, Sir Lord Noah, amen. At, ayan, present niya po sa amin yung research na ginawa nila with his team na about single-use plastics in Metro Silang. So, nakita po namin doon na most ng gumagamit ng SUPs ay sa in lower status pa ng society natin. So, yeah. So, mas marami pa silang yung mga nasa ibabang status pa ng society mas gumagamit ng mga SUPs, especially sa mga restaurant. Isa po kasi yun sa mga naging main topic nila yung paggamit ng SCP sa mga restaurants, sa mga fast food chain. So, mas marami pa rin silang ginagamit. Why? Because it's more convenient for them. It's cheaper for them. And syempre, mas economical para sa kanila kasi mas marami silang kita kapag yung ginamit nila yung SCPs. But in the long run, mas makikita natin especially sa Metro Silang na mas dumadami yung basura nila, and isa sa mga binanggit dito ni Sir Lord sa ending nito, hahayaan ba natin na tayo lang yung yung gumawa dito sa challenge na 'to? Why not let's promote it, and let it be a collective effort from every sector, like youth,
government, NGOs. So, hindi naman din kasi siya kaya natin na tayo lang na tayo lang youth or the NGOs lang or the government lang. But it's a collective effort for everyone. Ayan. Dagdag ko lang din po kasi naalala ko lang bigla. Kasi si McKay ay from YA, ano din po, PRYA Cavite. And then, isa din po siya sa mga nagsalita din nung first day po ng youth camp namin. And siya din po ay nasa, ano po, pangangalaga at pangangasiwa ng Cavite Green Coalition. And isa sa mga nabanggit niya rin po nung sa orientation po na to ay yung pagiging ano niya, like gradual shift niya doon sa lifestyle niya na no to single-use plastics na talaga. Kasi grabe yung epekto nun sa environment natin in general. Ang lalo na again, like kung ano yung ginagamit natin sa kalupaan, pumupunta yun sa ano natin, karagatan na nakakain ng ating mga marine animals yon. And isa sa mga naikwento niya na sana okay lang ikwento pero wala na, nandito na tayo, ikukwento ko na. Sabi niya na nasa isang ano daw sila, isang lugar na parang nagmi-meeting sila mga sa ano nila sa work. Tapos parang nasa coffee shop po ata sila doon. And then nag-order sila ng mga drinks, of course. And then siya parang Natatawa na si Eileen, wala pa eh. inofferan ko siya ng ano, ng straw, like plastic straw. And walang habas na tinanggal niya sa lagayan at ginamit niya. Okay. Plastic yan, plastic. Opo. Tapos biglang sabi niya, late na niya na-realize. Nung nakita niya at napapansin niya na yung mga kasama niya ay nagno-nose straw. Sabi niya, kung pwede lang akong kainin ng lupa. Ayun, pero dahil po doon, and then sa orientation po na to na ini-echo din po ni Sir Noah sa single-use plastic, like nagkaroon po ng awareness yung youth talaga na maski nung ano po, nung kumakain kami, like, oy, bawal plastic na, yung mga ganun na po na ano. So may Very gradual good. shift na po sa lifestyle itself. So nakakatuwa lang yung kwento ni Makay ulit. Balikan ko lang yung sinabi ni Eileen, meron kang binanggit na mga acronyms eh. CGC, meron pang iba eh. Paliwanag natin kung ano-ano itong mga ito. Ayan. Yeah. Ayun. Ang CGC ay Cavite Green Coalition. And sila din po ay isang NGO na nagsusulong po ng no to single-use plastics. And sa pagkakatanda ko po, nag-start po sila na nabuo yung organization nila nung nilabanan po nila yung landfill building doon po dito po sa Cavite. And then nagtuloy-tuloy na po yun. And then nag-ugat-ugat po yung mga ano nila, mga activities and advocacies on no to single-use plastics. Yan. Ano pa yung nabanggit mo? Marami pa silang ibang current na Yes po. oo, ng CGC. Yung sa ilog, yung river protection, riverbank protection. Yun isa sa mga advocacies din nila sa Cavite yan. Meron pang binanggit sa Eileen, nakalimutan ko na. Basta CGC yung isa. Anyway, sige, tuloy tayo. Ako po, nabanggit niya rin ang Clean Asia. Ayun, SNEAM. Oh, yun. Sustainable Life Youth Network in Asia naman po ay isang youth-led organization or network po pala from the Philippines, China, and Thailand kung saan we come together as one po para pag-usapan yung mga sustainable practices para magkaroon po ng sustainable living, sustainable life and sustainable community po ang bawat rural areas po na natatap po ng organization. And siguro po nabanggit niya rin yung PRRYA or pagka tinamad YA na. Network of NGOs. Yes. Ayun po, yes po. Yan. Ayo, yung CGC Network of NGOs siya. So, ang PRRM ay bahagi ng CGC. Okay, yun lang. Natul yata ako, ano. Hindi, tama po. Anyway, sige. Ano ating picture ay invitation nyo kay Lord Noah? Medyo naputol-putol po kayo, Ma'am Kai. Oo pero nga. rinig ko po ay Sir Noah. Yes.
Ito yung presentations niya. Ito po yung presentations niya noong youth camp namin. Yes. Ayan. Okay, tuloy ang kwento. Sino ba magtutuloy pa? Ayan. Go, Sheena, kaya mo ba habang nasa biyahe? Tuloy natin? Opo. Sige. Yeah, kaya natin to. Naririnig natin. Sabi ay sa Philippines. 3 days na lang ba release? Ayun, share ko lang po yung experience ko sa youth camp. Ay, 20. Ayun, first time ko mag-tree plant. Nagtanim po ako ng pangustin. Ayun, Bangustin. Ikaw ay, ano yung tinanim mo? Rambutan, A. Ay, parehas tayo rambutan din. So, nasa dulo-dulo po kami nun. Kasi, fun fact, doon ko lang din po nalaman na dapat ay hinihiwalay yung rambutan sa ibang fruit trees pagka tinanim. Kasi, mainit siya. Like, yung ano niya, yung puno niya mainit siya. So, medyo matakaw siya sa init itself. So, baka ma-overpower niya yung iba. So, dapat medyo siya dun sa ibang fruit trees. Pero ay naalala mo, Sino ang nambola sa inyo niyan? si Sir Ronel po, tsaka si Sir Tolitz. Ay, okay. Reliable. Credible your sources. Credible. Ayan. Ay, naalala mo pa kung ano yung mga tinanim natin? Nang iba din pala. I think may lansones. Tama, may lansones. Tsaka, hindi ko na maalala yung iba. Pero meron din tayong kaimito doon, tsaka durian. Yan po ay I think, Berna, paki-confirm. Ito yung partnership natin with International Institute of Rural Construction or IRR na sila ng maraming fruit tree seedlings para itanim natin doon sa Global Center sa Silang. Yes po, tama po. Ayan. Okay. So, like literal po talaga na nagtanim kami diyan ng mga fruit trees kasi kami po mismo yung nagbungkal. Lahat kaming mga youth nagbungkal. So, naghintayan po kami kasi mga 4 lang po ata yung pangbungkal. Tapos habang naghihintay, mga madaming kwento. At na-identify na po namin onti kung ano yung mga nasa paligid na nakikita namin habang naghihintay kami nung pangbungkal. May duhat, may saging, ayun. At may mga ibon. So isa ring learning yan, anong itsura ng mga dahon ng seedling ng kaimito, seedling ng rambutan, seedling ng lansones. Tama po. And naalala ko lang din po yung kwento. Ang daming kwento. Tawag dito, nagdebate po kung ano po yung hawak ng mga youth, lansones ba o rambutan? Kasi medyo parehas po pala sila ng dahon. Opo. So, sabi ni Sir Tolitz, hindi, rambutan yan. Sabi ni Sir Ronald, hindi, lansones yan. Pati sila nag-away. Buti na lang na doon si Kuya Biner. So, sabi ni Kuya Biner, lansones to. Di nanalo sa ayun. Ayos. Okay. Nasa kaliwang picture, sino nga to? Si Mike? Ay, hindi po ito si Mike. Si Alex po yan. Si hindi. Alex. Siya po si pinakabata. Ano ang tinatanim niya? Talaga? Ano ba tinanim? Ilang taon si Alex? Mawalaan nyo. 15. 15?
Lower bunker. Ah, K-15. Anong tinanim niya? Hindi natin makilala, oh. Ano po yan, ma'am? Anyway, sige. Rambutan. Opo, rambutan po. Rambutan. Kasi malapit po siya dun sa akin. Kasi rambutan din po yung tinanim ko namin. Ayos. O pakikwento niyo na ano itong mga sa ibang picture. Ilan kayo? Iba, lalaki, other genders. Mhm. Go ay. Ayan, so nakikita Go niyo ah. po sa gitnang picture, yan yung bago magtanim, fresh pa kami niyan. Kasi morning po namin ginawa parang mga 6:30, lumakad na kami. Nice. Naglalakad daw di umano. Ang totoo sumakay sa pickup. Tapos ayan, so 6:30 po namin ginawa yun. So bago magtanim, nagpicturean muna para fresh ang mga people. Kasama po namin yung si Sir Charles, si Sir Ronel, saka si Sir Talitz. Ay, dito add po pala si Kuya Veneres. Ayan, kasama po namin yung mga taga Nueva Vizcaya diyan, Marinduque, ayan, tas kami yung Etibac. Yan, mga fresh kami kahit walang ligo. Tapos yung nasa bandang baba, yung the third photo, yan po yung tapos na ang taniman. So, kung mapapansin niyo po, nasa unahan namin yung mga tinanim namin. Yan po ata yung mga durian, yan, kay Mito. Kasi nasa dulo po yung rambutan. So, for more shade din daw po. Tapos, isa pa sa nakuha ko kay Sir Tolis din po. Saka kay Sir Ronald. Kasi nakita nila yung ano daw po, yung seedlings po pala ng rambutan saka ng lansones. Meron po kasi silang parang plastic doon, parang grafting. Sabi po nila, Okay. tatanggalin daw dapat yung dahon sa bandang baba ng grafting para daw po tumubo. Dapat lang daw po yung may dahon, ay yung sa taas lang. So, ang ginawa po namin, tinanggal namin, sabi ng mga expert. So, ayun po. At very successful tong tree planting. I really like the soil. Ako ang nagbungkal ng aking itatanim. Talaga naman. Wow. Yeah. Kaya pala ganun na yung mga itsura niyo, no? Opo, matudumi na kami diyan. So, appear guys. Basahan ng dumi. Nice. Ayan. Okay. And kung hindi ko alam kung nabilang na po ng mga nanonood sa atin, pero mga nasa 21 na yung 21 po yung youth ng youth camp. And then may 3 po kami diyaang mga advisors. Si Ilang Sir probinsya, Burns? Opo, meron po tayo of course, yours truly from Cavite. Pero iba't ibang din po yan, iba't ibang Bayan. bayan po ng Cavite. Meron taga 13 po, taga Kasi, Alfonso, Alfonso. taga Dasma, tapos meron din pong mismong taga Silang at yan po. Yes. And then meron din pong taga Nueva Vizcaya. So meron po Wow. kaming 8 kababaihan na youth from Talaga? Opo. Wow. Unang activity po nila ay tree planting. From the 11 Wow. hours po na biyahe, nag-tree planting po Oo. sila pagkadating. Galing sa Kayapa o may iba pang bayan? Opo, from Kayapa po. Yes. And then meron din pong taga Marinduque na 3 pong taga Marinduque ang nakasama rin po namin diyan. Di ko po sure kung anong bayan po, pero Gasan po siguro, ma'am, no? Sila diyan. Gasan si Ayun. Yan. And si Alex po ay maliban po sa PRRYA, meron din po kaming mga kasama po na din po ng Cavite Green Coalition. Kasi again, yung Cavite Green Coalition ay networks of NGOs. So, ang kasama po namin diyan ay yung Cavite Institute na grupo. Meron po silang organization na ang tawag po ay ICE. Kaso nakalimutan ko ano ibig sabihin ng Tanda ICE. ko pa. assignment. Alsea Youth for Environmental Sustainability. Ayun, sustainability lang naalala. Ayun! Ayan, meron po tayong 3 estudyante from Cavite Institute doon sa org po na yon na ICE. And then meron po tayong isa from San Isidro Parish Church organization po naman na si Troy DM. And itong
bata pong ito ay 14 years old, ang pinakabata po na kasama namin sa youth camp. Pero Nice. pinakamatangkad din. Talaga. Opo. Ayan. Next na tayo ay. Okay. Yun. Ito naman. Ayan, eto naman po. Ito po yung last day namin, 3rd day. Yan, nagpunta po kami sa Isla Bonita na akala ko hindi totoo. Kasi si Sir Tolitz sabi niya kasi pinag-usapan po kasi na before the youth camp, habang ini-organize namin. Sabi ko, "Sir, saan po tayo puwedeng pumunta for community visits? Around Cavite lang din para malapit sa venue." Sabi niya, "Sige try natin dito sa ano, sa partner natin ng BWB sa Rosario." Sabi ko, "Sir, sige po, ang paano po kasi community visit?" Sabi niya, "Sige, dalhin kita sa ano, sa Isla Bonita." Tapos bigla siyang tumawa, akala ko hindi totoo. Tapos nung nakarating na kami sabi niya sa'kin ano, "Naniniwala ka na ba sa'kin na may Isla Bonita?" Ayun sir, naniniwala na po ako kung nasaan ka man ngayon. La Naniniwala na Isla po ako. Bonita. Opo, and it's really inspiring din po na nakarating kami dito kasi si Ma'am Tessa po yung namamahala dun sa isla. Kinuwento niya po kung paano naging ganito yung dating tambakan ng basura. Sabi nga po namin para siyang, Smoky Mountain dati. So, sa bayan ng Rosario. Inabot po sila ng 6 months to fully na matanggal yung mga basura na Basu ah, bundok po talaga ng Talaga? basura, opo. Oh. So, Oh. marami po siyang nakasama na mag-ayos tapos tinulungan din po siya ng PRRM, with partnership with PRRM na maging ganito yung lugar na 'to. Ngayon po isa na siya sa mga tourist spot pero libre po siya tapos Talaga? opo, libre siya. So, may mga pumupunta po dun kasi katulad po ng sa background namin dito sa second picture sa taas, right side. Yun yung background po namin diyan, yung dagat mismo sa Rosario. Although may mga makikita pa rin po tayong konting mga basura sa shore, pero at least hindi na siya katulad dati na bundok talaga daw po ta's inaabot daw po sila ng ilang oras sa isang araw kapag nung tinatanggal nila yun. Ang titigas na daw po nung mga basura na nandun, plastic, lahat po ng basura na puwede niyong maisip. Nasa bundok na yun. Ta's tinanong po namin siya kung, saan dinala yung mga basura na yun. Siyempre ang dami nun, saan mo dadalhin yun? Sabi niya ang sagot po niya sa'min, gumawa sila ng project na puwede nilang, gawing bricks yung semento, yung mga basura na yun. So ginawa nilang semento yun ng daanan. So ginawa nilang parang daanan siya, semento para maging daanan yung mga nakuha nilang basura. So hindi pa rin, parang ni-recycle pa rin nila yung basura na nakuha nila. So wala talaga naging residue nung basura na nakuha nila dito sa Isla Bonita na 'to. So yung nasa gitna pong picture yan po yung, parang lake yan, parang part na din daw po siya ng dagat. Pero umusad na daw po kasi water level. So hanggang diyan na lang daw po yung water diyan. Tapos isa po sa mga project nila diyan ay magtanim ng mangrove. So sa paligid po nung ano na yan ng parang, ah, cottage ba yun? Parang cottage. So ang dami pong mangrove diyan nakatanim sa paligid ta's ongoing po yung program nila ng pagtatanim ng mangroves at saka ng iba't ibang puno kasi kasama po yun sa project ni Ma'am Tess. Kasi po kasama siya sa ano, sa municipality ng Rosario. So, meron talaga siyang, way para makatulong sa 20 barangays na sasakupan niya. So, kasama po sa 20 barangays na yun, kasama sila sa collective effort na hindi na madagdagan pa yung basura at bumalik yung bundok na basura sa bayan nila. And it's very inspiring din na malaman na ang tagal-tagal nila nagse-serve to have this kind of environment na meron sila sa bahay nila na hindi pala imposible na mangyari 'to na with our collective effort makakagawa tayo ng ganitong kagandang, place para ma-inspire din yung ibang tao, especially the youth na may mga project daw po yung mga youth dito sa parang clean up drive sa isla, sa dagat, sa shore para mababawasan naman kahit papaano yung mga basura na makita natin dun. So, hindi naman po talaga gano'n kadami. Siguro may ilan lang din talaga. Kasi naging residential na rin po yung paligid nung ano,
nung place na 'to. Kasi nung nagkaroon daw po ng bagyo, I forgot the place kung saan nagkaroon ng bagyo. So, inampon ng Rosario yung mga tao dun. Tapos yung dapat pong mga, cottages for tourists, ginawa nilang bahay na lang nung mga tao na yun. So, and then naging residential siya pero Tacloban no, na Yolanda daw po. Thank you, Sheena. Tapos sabi po ang nangyari po dun, naging residential siya, but ang good thing dun kapag nagkakaroon ng mga basura or lumalabag sila sa ordinansa na yun, sa policy na yun, yung isa po yung sa maganda dito, eh, they're doing the policy, they're really implementing it strictly. So, kapag may lumabag dun, they will have a penalty na halimbawa 1K or 2K. So, ayaw na magbayad ng 1K at 2K para sa basura. So, yun po yung isa sa magandang effort din ng bayan ng Rosario. It's really a good experience. Yeah. So, parang nakita niyo do'n ng parang combined effect ng, action from the citizens, yung mga, residente do'n at saka supported by, policy. Sabi mo nga, Eileen, ay may patakaran yung munisipyo o yung barangay. Yung munisipyo po mismo. Yung munisipyo para tapos may ngipin yung patakaran kaya may penal provisions yung, ordinance nila. Yes. So, Isla Bonita talaga. Opo. And dagdag ko din po kasi dito sa community visit namin, hindi lang po din about sa pangangalaga sa environment yung naibahagi din po sa aming impormasyon, kundi yung sa SE din po ng ating mga kasamahan po dito. Kasi nabanggit po ni Eileen kanina yung BWB or yung Bayang Walang Basura Project po. So, isa din po sa mga kasama namin maliban po kay Ma'am Tessa ay mayroon din po kaming kasama na EcoAid na nagbahagi din po ng kanyang kuwenta kung paano rin po talaga nakatulong yung pangongolekta niya ng basura doon sa kabuhayan niya po mismo. And paano din yung naging collective efforts po ng community po dito sa Isla Bonita na nakatulong din po talaga sa kanya para ma-sustain po yung SE niya po doon sa may pera sa basura, 'yan po. And nai-share tapos actually meron din po kaming picture doon sa eco bike na hindi ko lang po alam kung nailagay din po natin dito sa presentation. Ayan. And then nagkwento din po talaga siya ng kanyang kwento na dati yung itong lake po na 'to ay yun nga, Smoky Mountain siya kumbaga. Tapos ngayon po ay meron na actually diyan naninirahang mga isda sa ano, sa lake po mismo. Tapos pagdating naman po dito sa coastline po ay makikita po natin yung may mga fishing vessels ng ating mga small fisher folks po na ano din, na nakakakuha na po ng mga isda. Dahil kahit papaano po nakokontrol na po yung mga plastics at kung ano pa pong mga waste na napupunta po sa dagat. And then dati po nakwento din po ni Ma'am Tessa na yung umabot din po sila sa ng baha, and then yung baha po ay hanggang taga dito po nila. Tas ngayon po kapagka may bagyo or kung ano man, yung baha po ay hanggang ano na lang po nila, talampakan. Like hindi na po siya tumataas kasi na-control na po nila yung basura, naayos na rin po nila yung ano po mismo, yung environment itself. So, nagkaroon na po talaga ng quality control po dun sa ginagawa nila. And currently po si Ma'am Tessa na ay may hawak po na 300 plus na mga street workers and sweepers na nangongolekta rin po talaga at naglilinis po sa bayan po ng Rosario para po sa mga basura. So kapagka ano po ay nakontrol na po talaga nila ito. Ang Yan. galing ano? At maganda ngang ano, kasi yung Rosario coastal municipality siya, 'di ba? At marami siyang katabing
coastal municipalities ng Cavite. Magandang magkaroon sila ng sama-samang or magkakapareho o magkakaugnay na action and policy around ecological waste management, lalo na yung mga basura or yung pollution, marine pollution kumbaga, pagkalat ng basura sa dagat. Nice story. Ayan. So, yun po yung pinaka-highlight ng youth camp in Yung celebration po. visit. Opo. Yung pinaka-highlight po ng youth camp in celebration din po sa Maritime Archipelagic Nation Awareness Month. Pero there's more than that po na ginawa po namin sa youth camp. Kaya sa next slide po makikita po natin dito, Aileen, ano ang ating ginawa dito? Nagpunta po kami sa BIG. Ano ibig sabihin ng BIG? Biointensive garden. Very good, children. Nice one. Isang A muna. Ayan, so ginawa po namin 'to after ng tree planting, if I can remember. So, yeah, nagpunta po kami ng BIG. So, kasama po namin diyan si Sir Ronnie ng IIRR. Inintroduce niya po sa'min kung anong meron sa BIG, kung anong, makikita namin. Ta's nag-tour din po kami diyan. Yun ata yung pinaka-the best tour diyan, yung tour. Sino nakamailan ng gulay sa bahay kubo? 18. 18. Valedictorian si Sheena. Ayan, so 18 yung 18 po pala yung gulay sa bahay kubo. Tapos ang una pong part niyan diniscuss niya po sa'min kung ano meron sa BIG, ano makikita namin sa BIG, kung paano po gawin yung kakawate fertilizer. Ngayon ko lang din po nalaman na puwede palang gawing fertilizer ang kakawate. Hindi lang po siya puwedeng itanim, like ang maganda po sa kakawate 'pag tinanim mo siya kasama ng mga plants na tinatanim mo sa plot, magiging protection niya po siya kapag umuulan. Tapos it's a good fertilizer kahit itusok mo lang siya dun sa plat niyo mismo. So, maganda daw po yun. Tapos may ginagawa pa po silang kakawate water. Ang gagawin daw po dun ay kukuha ka ng isang sakong, dahon ng kakawate. Tapos mag-prepare po kayo ng isang drum na tubig. Is ilagay niyo lang po yung isang sako ng kakawate dun sa drum ng tubig. Then after 21 days, you can use that in a 1:5 ratio. 1 like isang 1.5 po nung kakawate water, ta's 1.5 naman ng water. So, ta's yun po yung i-spray niyo, yun po yung parang ididibig niyo dun sa plant na yun. Yan, kakawate fertilizer po ang tawag nila diyan. So, nakita po namin mismo dun sa BIG na may gano'n sila, ta's paano nila ginagamit. So, yung pinakagusto ko po dito ay yung tour kasi kumain ako ng arugula. Yan, fresh na fresh. Lasa siyang bayabas. Yun yung lasa niya, na medyo minty Sarap lang. ng arugula. Ganun po yung lasa niya. Ta's nagulat nga si sir kinain ko, eh. Tapos meron pa siyang pinakain sa'kin, nakalimutan ko yung pangalan. Native, Talino. Talinom, yan. Pinakain niyo rin po ako ng Talinom. Yun yung medyo blunt yung lasa. Yun yung mga ayaw ng mga bata. Yan, yun yung Talinom. So, puwede niyo po siyang kainin ng fresh. Ta's di ko nalaman na ang eggplant pala ay hindi pala violet. The native one, the indigenous eggplant that we have is color white. So, yung mga violet daw po na nakita natin sa market ay hindi yung native. Foreigner siya. Yan, galing siyang abroad. Ayan, so may nakita na po kami diyan saluyot, yan favorite ko yan saluyot. Plus lahat po sila organic, walang ginagamit na kahit anong chemical fertilizer diyan. Kasi namitas din po kami diyan ng guyabano, napakasarap ng ang tamis ng guyabano at ng atis. Ayan, pinakain namin ng mga bagets ng atis kasi hindi pa sila nakakain ng atis, yung mga taga-ice po, yung mga bata pa po kasi sila, mga In their whole lives? Yes, ma'am. They haven't eaten it. So, ang mga bata bigyan ng atis. So, pinakain namin sila ng atis. Yan, guyabano pinakain din namin sila. Tapos nagbigay pa po ng seedling si Sir Ronnie nung nagpunta kami sa seed bank naman, sa seed bank part naman nung BIG. So, isa rin yun sa magandang experience kasi nagbigay siya ng
Ano nga ba yung binigay niyang seedlings? Malaki po siya, color black eh. Nakalimutan ko na naman. Papaya, Hindi po, ma'am. Hindi po papaya. black beans. Kumuha sa Berna nun, ma'am eh. Ano yun, Sheena? Kulitis nga po ata. Ay, hindi yung... Ang kulitis Kulitis, maliliit ang Yung maliit yan kamuti. sa... Yung color black, kumuha po nun sa Berna, dalawa pa nga eh. Binigay ko yung isa kay Kim. Ano nga yun? Yun ang hindi ko maalala. Ano ba yan? Hindi ko rin po maalala, ma'am. Wait lang po. Seed pod po yun eh. Naka-seed pod yung ano niya eh, yung seed niya eh. Color black yung binigay niya sa amin. So, ayun. Tapos Pero nakita rin, ano siya, gumagapang siya. So para din po siyang anak ng beans or kamag-anak ng beans dahil gumagapang po siya. Pero indigenous din po yung seed na yun at nakalimutan ko pa rin ang pangalan niya. alam po Assignment namin number 2. i-describe. Yeah. Alam namin i-describe pero hindi naman alam yung pangalan. So, sa mga nanonood po, baka kung alam yung description, paki-inform kami. Ayun. Tapos nakita rin po namin sa seed bank kung paano nila i-prepare yung mga seed nila. Paano nila i-preserve. Ang naabutan po namin doon yung tomatoes, saka sili. Yan. Di ba nababad po nila sa water yung sili. Tapos nag-prepare po sila ng seed, ng seed kasi may workshop po ata si Sir Ronnie nun sa ibang lugar. So, sinasabi rin niya sa amin kung paano nila ginagawa yung mga workshop niya, ganyan. Tapos, ang pinaka gusto ko po dito ay yung nakita namin na lizard. Isa siyang artistang lizard. Hindi siya takot sa camera. Pagdating po namin doon sa may part ng Conchay na part, bigla siyang lumitaw. Tapos nakaganon lang siya sa amin. Tapos lahat kami, video siya, pinipicture na siya. Tapos nakaganon na siya. Muntik na po siyang tumalong kay Shine. Napigilan lang namin. Huwag ka tatalon, be, ha? Ayun po. Gusto ko Puro yung katatawanan tong si Eileen na to. Oo. Ayan, next naman. Best part para sa akin. Personal best part po itong dalawang picture na to. At nakuha ni Eileen kasi si Eileen po ang gumawa ng presentation. Thank you, Canva. So, ang ginawa po namin dyan ay nagtanim po kami sa ODIPS or yung Organic Diversified Integrated Farming System po sa Global Partnership Center po ng PRM doon sa Silang. And ang tinaniman po namin ay ready na siya, yung pagtatanan. Pero kami po yung nagtanim po mismo ng mga pechay po na to. And yung katabi niya po ay mga kamatis kung hindi po ako nagkakamali. Tapos may iba't iba din pong gulay like talong, sili, ang mga katabi niya din po na nasa ano po na to, plot. And then, ayan. So, madami po kaming naitanim dyan kasi 2 row po yung na taniman namin. And then yung, ito naman po na picture, ito naman po yung ano namin, pagkatapos po namin sa labas, nasa loob naman po kami ng venue po namin doon sa Cottage 8. And ang ginawa po namin dito ay yung life planning education na na kahit na ito yung career namin pero paano pa namin maiko-communicate at maintindihan ng isa't isa. So masinsinan at heart-to-heart talk po iyan. At after po nung life planning education po na yan ay mas naging close po kami. So, kaya doon sa ways forward po namin ay talagang wala nang mga hiya ang mga youth. Nag-ano na talaga, like, unleash the potential in you, ganon. Nagbardagulan, ganon po. Sheena, may mga Ang galing naman. may mga kwento ka ba dito na gusto mong i-share din? Marami kayo. Wala ko sa babae. Wala na po sila play. After wala po. Kasunod si Tia, may anak ng Tia. Meron po kami team building sa last. Yung laban daw, ano yung kuya daw, talo dito. Kasi, pero yung butik, tapos group 1 to 2, tapos sabi nila, wala nung mama, tiwala sa nila. Tapos pagkakulitan,
Kapag wala kang pinaya. Ako ang ginawa ko po ay nagpahuli ko ako. Kasi grabe na po yung ginawa ko sa team. For 3 days. Ayun. Ayan. So, wala siyang kinuwento sa life planning education at pagtatanim namin. Pero nandun po siya agad sa team building. Na pinaka-last po naming activity. And dito po, nag-Dr. Quack-Quack po kami dyan. Yung human nut po. Pero ang maliban po sa human nut ay nagkaroon din po kami ng trust fall at trust fall lang po pala yung ano namin, and then yun daw po yung nagtindihan si Sheena. Yun daw po yung yung pinakagusto niya doon kasi parang minsan ang hirap magtiwala. Lalo na kung 2 days, 3 days lang naman namin kilala yung iba. Maliban doon sa mga kakilala niya na taga Etibac. So first time niya din po ma-meet yung iba, yung lalo na from Cavite Institute, yung sa ICE, and then sila taga PRYA Marinduque at PRYA Nueva Vizcaya. Pero and then diverse din po kasi yung ginawa naming groupings, 2 lang. So walang choice ang iba kundi magtiwala talaga dun sa kasama nila. Para magawa po yung trust fall. And thankfully po, lahat naman po ay nagtiwala sa kanilang mga team members. At lahat po ay nag-trust fall din talaga. At naging excited pa nga po yung karamihan doon sa trust fall. Although may mga bata po kami, like mga 15, 16, 14, so doble ingat po kami dun sa mga batang yun. Ayan po. Ayan. So, and yung ano naman po, yung again, yung team po ng youth camp namin ay ito. And dahil about environment protection and being a stewardship of the environment and social entrepreneurship. So, lahat din po ng mga materials talaga na ginamit namin doon ay very eco-friendly. So, hindi na po kami nagtatarpaulin. Ito po ay streamer ng aming banner po sa youth camp. And actually, mas mura po ito kaysa sa tarpaulin. So, mas good. And then, yun po, yung Empowered Youth for a Sustainable Future, a camp on environmental stewardship and social entrepreneurship po yung pinaka-tema namin. And meron po kami ipi-play na very cute video, pero very short lang po talaga to. Ayun. Yan. Oo. Akala ko hindi niyo ipe-play yun eh. Maganda yun. So, sa natapos na camp ninyo, may mga tanong yata tayo, Berna, no? Tungkol sa mana. At yung mana ay hindi, of course, ang September theme nga natin ay yung pagiging maritime and archipelagic natin. Pero binobroaden natin yung salitang mana to mean the legacy. Tama ba, Berna? Yes po. Yes. So, ang ano yung, may mga niline up tayong katanungan eh. Parang, ito na yung Miss Universe Force. Parang nawalan ako ng boses mo. Nga, bigla. Ano nga ba yun, Burns? Yeah. Nakita ko sa natin eh. Sa ating hinandang discussion for tonight. O titles ba yon, Bernadette? Opo. Sorry. Pero- Titles yon. Pero dahil ang ano po natin, O nga pala, titles. ang tema po natin ngayon ay, sa episode po na ito ay, kabataan, kumusta ang mana mo? So, siguro, ano yung gusto nyong sabihin doon as, mana mo as not just maritime archipelagic nation, but legacy in general for the environment, for the future generations na sana, 'di ba, makita pa nila na may tubig, may araw,
May puno. may puno, may dahon, may gulay, ganon. Si Sheena girl daw. Ano daw? Ano po ulit yung tanong? Bilang isang kabataan, bilang isang kabataan, Sheena, kumusta ang mana mo? Na ang mana mo hindi lang siya as a maritime archipelagic nation, aware that more than that, your legacy and the legacy of other people for the future generations in terms of Thank you. Question. Wow. Pakilapit Shin yung mic mo. Oo, yes. Naka-headphone ako. Ay, ito yung tatanungin. Sobrang grateful po ako sa PIPR. At sa experience ko rin po ngayon sa vacation ko kasi dito po ako sa mga Lanao po. Bandang Lanao daw nakita po. Dito po marami po dito. Fish farm. Tungkol din po sa karagatan dito. So, Oo. mga picture po. Like, picture lang po. Ayun po, na-realize ko po na pag-aalaga na picture. Kapag lagi lang na talaga babalik at babalik. Kaya sa youth camp namin, madami siya na-realize. Kapag hindi mo isa natin sa sarili ko, talaga nauubos yung sa karagatan. That's po. Ano pa ba? Ayun po, ang ayun po, madami po akong na-realize na narinig pa po ba ako? Yes, yes. Better now. Madami po akong na-realize kasi bihira lang po ako na-expose sa ganun. Bago pa lang po exposure. Yung mga realization ko po, kakaunti pa lang yung po yung kapalan sa sa youth. At ako mga kabataan. Sana pag marami pa pag-ulang tungkol sa karagatan. Anything po. Sana po mas na-upgrade. Yan. Maganda po yung sinabi ni Sheena na aminado po siya na na onti pa lang po yung exposure niya sa mga ganitong klaseng usapin. Pero yung willingness niya po na matuto pa at mas ma-expose pa, yun po yung pinakamagandang part po doon. And hopefully po sa mga kabataan din pong nakikinig ngayon, or kahit hindi po kabataan, yung mga gayut na rin po, na pwede pong itap ang mga kabataan na nasa paligid nila, na maging ganun din po yung mindset na maging willingness pong matuto sa mga gantong usapin kasi there's no planet B. Kaya kailangan po talagang ngayon na. Apo. Sinong susunod? Si Eileen pala. Ay, wala na po sa Aileen Ay, wala na. Na-off na yung ayan, sa akin po bigla ko naalala yung isa naming activity dun, yung film, nanood po kami ng 10 short films. 5 minutes siya. Tapos yung 10 short films na po na yun ay part ng isang festival, Klima Film Festival. So, lagi po siyang taon-taon siya nangyayari. So, yung mga concept doon ay about environment. So, yung naging concept nung buong 10 na yun is all about your future.
May isa dun, horror yung ano niya, horror yung atake niya. Kinalabit siya ng multong nagpakita sa kanya. Sabi niya, feeling ko tumatak sa lahat ng ano yun, sa lahat ng YouTube nanood kasi hanggang third day, gamit na gamit namin yung linya na 'to. Kakalimutin namin isa, sasabihin namin, "Nene, may pag-asa pa." Kasi parang nung mga panahon na yun, grabe yung ulan na dun sa part ni Nene, sa ano nila. So, sabi sa kanya nung nagpakita sa kanya na may pag-asa pa. Ta's meron din po dun isang film na yung isang tao naman, ah, ang oxygen tank niya nakatanim dun ay isang puno. So, 'di ba po sanay tayo na oxygen tank, oxygen talaga. Sa kanya may puno dun, so dun na siya kumukuha ng ano niya, ng oxygen niya. So, nakita ko po yung before nung high school ako, nakita ko siya sa isang book ng science when I was preparing for some science quiz bee. So, naalala ko yung discussion namin ng teacher ko nun na, "Ma'am, puwede po bang mangyari talaga 'to in the future? And right now we're talking about legacy, pagmamana. Ayoko naman ipamana natin 'yun sa future generation, 'di ba? Na 'yun na yung abutan nila, na, ang hirap naman mabuhay sa mundong ito. Hirap na nga tayo ngayon is pahihirapan pa natin sila." So, I'm kung si Sheena hindi siya masyadong exposed sa mga ganitong usapin, ako, in a very young age, I was exposed because I'm exposed to science things. So, yun yung love ko sa science nakuha na-divert yun sa love ko sa environment. Alam yun ni Verna kaya ako napunta sa YA, kaya niya ako nahatak because of my love of environment. So, isa rin yun sa mga advocacy ko sa buhay. So, ang gusto kong ipamana ang nakikita ko po kasi ngayon as time goes by, lumalala yung climate change natin. Parang sobrang init na ngayon. Ay yung ngayong panahon ang init sa umaga, pagdating sa hapon, umuulan siya. That's part of climate change. Yung bagyo tumatagal ng ilang araw, ng ilang linggo, before isang araw lang, overnight lang wala na siya. That's part of climate change. So, ang sa'kin, maniwala tayo na may climate change, then let's do something about it. Kasi may mga taong hindi naniniwala, eh, the previous administration did not. So, wala siyang ginawa para ma-lessen yung epekto nun. So, ang sa'kin gusto kong ipamana natin sa mga kabataan ngayon, hindi lang sa mga kabataan, sa lahat ng tao. Kasi gusto ko lang i-echo yung kay Berna na maging open-minded tayo kahit na anong age kung anong age tayo, anong era tayo nagmula. Kasi nasa iisang mundo lang naman tayo, eh. We only have one planet. Ayokong pumunta ng Mars, guys, wala pang tubig dun. Although they are, discovering something there, pero ang layo, ilang light years yun. So, gusto ko lang, mapangalagaan yung meron tayo. Sabi nga ni Sir Noah, isa pa sa mga very alarming, isa lang po 'di ba, very ano naman, 'di naman siya gano'n ka-urbanize. It's still rural part. Pero ang nangyayari sa kanila, ah, nagiging semento yung river nila. Ta's naalala ko yung term ni Sir Noah, infiltration. So, kapag meron tayong yung water cycle, paano aakyat yung tubig kung walang tubig na nanggagaling sa river? So, kaya mas lalong umiinit yung panahon kasi yung mga water natin, bodies of water, sinisemento nila. So, hindi na siya bumabalik sa ano na wala nag-e-evaporate na water. So, yun din po. Isa pa sa natutunan ko kay Sir Ronnie, diverse cropping, yung nourishing the soil, watering the plant. So, saan ba nagmumula yung kinakain nung ano natin, ng plants natin? Sa lupa. So, saan ba tayo kumakain? Saan ba tayo kumukuha ng iniinom, hinihinga, kinakain, 'di ba, sa environment din natin. So, let's protect it, conserve it, nourish it, 'di ba? So, alagaan natin siya na parang sarili natin. Kasi atin naman din talaga siya and we're not here to let's just consume. Let's be mindful din, not just very cutesy, pero let's be very mindful and very demure pagdating kay Mother Earth kasi isa lang naman siya, eh. So, yun pa. Wow! Coming from you na mga bata, mga, ano 'to, na pinanganak, lumaki siguro 'no, at nakatira sa mga, kanayunan na kahit merong mga urban areas ay malapit pa rin kayo sa agricultural or rural areas. At yung mga thoughts ninyo ay refreshing pakinggan at nakakapag-asa
sa kung anong dadating bukas ay nandiyan kayo. At sana ay maparami niyo pa yung mga kabataang katulad niyo. Hindi lang through PRYA o mga youth camps o mga team building, kundi sa mga iba pang pagkilos, 'di ba? Pagkilos talaga. Halimbawa yung coastal cleanup, pero hindi naman puwedeng forever tayong mag-coastal cleanup o sa mga pakikipag-usap sa mga opisyal natin sa gobyerno, sa mga namumuno sa gobyerno para sa mga patakaran, policies and laws na papabor sa pagpoprotekta, pagko-conserve at pagna-nurture ng ating Mother Earth nga na sinasabi niya. Ikaw, Bernadette. Ayun, sige. Hindi pala ako nakatakas. Sa akin naman po, isa sa mga ang dami po kasing nababanggit lagi si Sir Ed pagdating po talaga sa mana mo. And hindi lang po sa mana mo sa pero yung programa din po talaga ng PRRM. And parang ang nakuha ko po doon like um bilang isang tao na nakatira na sa isang bansa na archipelagic yung nation niya, parang it's a unique blessing. Kasi parang yung tubig, nagpo-provide sa atin ng sustenance. Tapos yung nabanggit nga ni Ma'am Kai kanina na yung coastline ng Rosario, at hindi lang ng coastline ng Rosario, kundi coastline ng lahat ng mga bayan dito sa Pilipinas. They tell the stories of resilience, not just for the Filipinos, but for our fisher folks din, yung mga communities na nandoon. And yung mga isla natin from Luzon, Visayas, Mindanao, they are bridging that culture and diversity talaga na meron na-reach sobra ang Pilipinas. And yung karagatan ay hindi lang siya parang ang secondary part of our lives, kundi parte talaga siya ng kung ano tayo as a Filipino. Kaya dito ngayon sa not just celebrating the mana mo every September, pero hopefully every day. Every day. Yes. We come together itong mga youth na to. Again, yung i-echo ko lang din yung binanggit ni Ma'am Kai na makisama sa mga usapin, makisali sa mga aktibidad na patungkol para ma-embrace natin yung blue economy, yung makapag-commit tayo na ma-preserve talaga natin yung coastal resources natin at yung overall resources na meron ng Pilipinas. And hopefully madami pa tayong matututunan, ma-explore at ma-contribute as a youth for the sustainable development of our archipelagic nation. So yun, kasi po ang pag-asa, ang future ng ating karagatan at ng ating bayan ay nasa ating mga kamay at kung paano tayo mag-isip for our future. So, yan po. Yeah. Yan. Maraming salamat. Refreshing talaga. Pagod ako ngayong araw na 'to, pero parang napawi ng mga sinasabi ninyo. Pakikinggan ko ulit ang recording na ito sa YouTube dahil they are so inspiring at saka yun nga, refreshing at nakakagaan ng puso. Lalo na 'tong Eileen na 'to, patawa ng patawa. Sheena, ikaw din magpatawa ka na rin next time. Pero ako tatawa lang ako ng tatawa sa inyo. Maraming salamat sa mga guests natin ngayon sa Senior City episode. Si Miss Eileen Galosa ng Alfonso, Cavite. Si Miss Sheena Bundal ng at sa nga Yes. Dasmariñas, Cavite na ngayon ay nasa Iligan. Salamat at kahit bumabiyahe ka ay nakisama ka sa episode na ito. Very, very many thanks to you. At sa iyo, Berna, at sa kay JM na text natin support Senior City episodes every week. Maraming salamat at more in the following week of Saturdays of October. Thank you. Palakpakan naman tayo sa A good way to wrap up po. Anong ending mo, Berna? Yan. September. Yes. So this is a good way po to end or to wrap up our celebration of the Maritime Archipelagic Nation Awareness Month. Kasi narinig natin ang mga kabataan tulad ko sa episode na to. At ayun, sabi nga ng multo,
may pag-asa pa. Ayun po. On Ayun. that Yun na lang. note, maraming salamat uli at night po, gabi sa lahat. Thank you. Thank you.